Kabanata 2981. Ang tanawin sa gabi ng Victoria Harbor ay pinakakaakit-akit sa alas 10 ng gabi. Maglalakad ang magkasintahan sa mga lansangan at eskinita upang panuuri ng view ng pag-agos ng lungsod. Lahat ng uri ng tsismis ay kumakalat mula sa mga nightclub at mga high-end na restaurant. May nagtangkang sirain ang birthday party ni Lola York. Isinakripisyo ng young master ang lahat para mapanatili siyang ligtas, ngunit nagtamo siya ng matinding pinsala bilang resulta. Sa puntong ito, ang Mary Hospital ay nagpadala ng 3 kritikal na abiso. Anong mabuting tao? Nakakaantig na kwento. Kung patuloy na kumalat ang mga tsismis, malamang na masama ang pakiramdam ni Lola York kung hindi niya gagawing bagong pinuno ng pamilya si Vince York. Habang pinag-uusapan ng lahat ang sitwasyon, biglang bumukas ang kurtina ng plaza. Isang grupo ng mga kabalyerong nakadamit ng maayos ang nakitang naglalakad patungo sa bagong gawang entablado. Iniisip ng mga turista na may paparating na palabas. Anong malaking araw ito? Bakit may paparating na kaganapan? Tour ba ito o ano? Hindi ba sila ang maalamat na Knights Templar? Nabalitaan ko na ang pang-4 na prinsesa ng imperyo ay dumating sa Hong Kong. Makikita ba talaga natin siya ngayong gabi? Diyos ko! Ganun ba tayo kaswerte? Tuwang-tuwa ang mga tao matapos makita ang hitsura ng Knights Templar. Kasama ng ilang taong nagpapaypay sa apoy, alam na alam ng lahat ng naruroon. Ang ika-4 na prinsesa ay nasa plaza ng Victoria Harbor. Bukod sa mga turista ay agad na nagtipon dito ang mga mamamahayag mula sa iba't ibang media. Ang mga mamamahayag ng Hong Kong Straits Times ay sumugod na parang mga baliw na pating na naamoy ang dugo sa dagat, umaasa sa ilang kapana-panabik na balita. Sa lalong madaling panahon, sa ilalim ng tingin ng lahat at hindi mabilang na mga ilaw ng neon. Lumabas ang ika-4 na prinsesa na nakasuot ng eleganteng gown at belo. Mga kamahalan, ako ang ika-4 na prinsesa ng imperyo at ang ika-4 na tao na hahalili sa trono ng maharlikang pamilya. Nagpunta ako sa Hong Kong hindi para bumisita kundi para maghanap ng lalaki. Ginawa akong lokohin ng isang lalaki at ipinagkanulo ang tiwala ko. Ang mga salita ng ika-4 na prinsesa ay lubos na ikinagalit ng lahat ng naruroon. Yung lalaking nang iwan sa kanya. Naaamoy ng lahat ang mga headline matapos marinig ang mga salita ng ika-4 na prinsesa. Napabuntong hininga ang mga turista. Ang mga taong gumagalang sa imperyo ay napuno ng galit, nagtataka kung bakit may mang-iiwan sa ika-4 na prinsesa. Ang pang-4 na prinsesa ay mahinahong hindi pinansin ang mga galit na baka siya ay mapagmasdan at nagsiwalat ng malaking imahe sa screen sa likod niya. Medyo malabo ang itsura ng babae sa screen. Halos hindi masabi ng mga tao na ito ang mismong ika-4 na prinsesa. Ang lalaki naman ay kasing linaw ng araw. Siya ay isang hindi pangkaraniwang gwapo at payat na lalaki. Magkayakap silang dalawa sa ilalim ng kalangitan sa gabi, nakatingin sa mga paputok mula sa malayo. Mukhang masaya silang magkasama. Ito ay larawan ni Scarlett Leithold at Vince noon. Si Scarlett ay ganap na malabo mula sa larawan, habang ang mukha ni Vince ay kitang-kita. Dahil ang paglitaw ng York ay hindi isang nakatagong sekreto. Masasabi ng lahat na siya ang nasa larawan. Matapos mapagtanto na si Vince ay isang bastard na iniwan ang pang-4 na anak na babae, lahat ay nagulat. Mula noong sinaunang panahon, ang mga prinsesa ay ipinapares sa mga prinsipe. Ito ay natural. Agad na nakuha ng ika-4 na prinsesa ang atensyon ng lahat. Dahil alam ng lahat kung sino ang lalaking ito, mas madali akong magpaliwanag. Umiiyak siya. Nandito ako para managot sa nangyari sa abandonadong villa ngayon. Pinlano ko ang lahat para lang makasama si Vince. Gusto kong kaladkarin ang bastos na ito kasama ko. Gayunpaman, nagpapanggap pa rin siyang walang kinalaman sa akin sa oras na ito. Hindi ko siya hahayaang makawala sa ganito na walang parusa. Kahit tuluyang masira ang reputasyon ko, sisiguraduhin kong magdurusa siya kasama ko. Sinasabi ko na sa'yo Vince. Since you dare leave me, papatayin kita hanggat gusto ko. Maghintay lang. Umalis na tayo.
Tumalikod at umalis ang ika-4 na prinsesa pagkatapos niyang magsalita. Ang ilang simpleng salita ay sapat na upang sirain ang mahusay na pagkakasulat ng script ni Vince. Natarante si Vince. Hindi niya inaasahan na gagawa ng ganito ang ika-4 na prinsesa. Habang ang ika-4 na prinsesa ay nagpapakita ng isang malaking palabas, binigyan siya ni Harvey York ng thumbs up habang nakikisalamuha siya sa karamihan. Ang babaeng ito ay medyo kahanga-hanga, upang sabihin ang hindi bababasa. Siya ay hindi lamang malupit sa kanyang sarili, ngunit siya rin ay walang awa sa kanyang mga kaaway. Ang kanyang mga pamamaraan ay palaging nakakatakot ngunit epektibo. Tuluyan ng madudumihan ang harap ni Vince bilang mabait na apo pagkatapos ng insidenteng ito. Ang kanyang kritikal na paunawa ay naging biro sa buong lungsod. Ang pang-4 na prinsesa ay nawala lamang sa kanyang tinatawag na pagka-inosente. Dahil ang imperyo ay hindi kailanman nagmamalasakit sa gayong iskandalo, ang pinsala sa ika-4 na prinsesa ay karaniwang wala. Si Vince naman ay nataman ng kamatayan. Matapos panuulin ang pang-4 na anak na babae na umalis, inilipat ni Harvey ang kanyang tingin sa gusali ng opisina ni Vince. Ang gusali ay 1 milya lamang mula sa pangunahing plaza. Iniisip niya kung ano ang hitsura ni Vince noon na ginagamot niya ang kanyang sugat noong panahong iyon. Bang! Bastard! Anong ibig niyang sabihin doon? Kailan ko pa siya iniwan? Hindi ko man lang siya nahawakan. Pero siniraan niya ako ng ganito. Baliw siya. Si Vince galit na tumalon sa kanyang sopa. Hindi niya maiwasang basagin ang kanyang telepono sa lupa gamit kanyang paa sa maputlang mukha. Ginagawa niya ang lahat para mapahusay ang kanyang reputasyon bilang pinakamabait na apo sa Hong Kong. Ngunit pagkatapos na makita ang demonstrasyon ng ika-4 na prinsesa, hindi lamang siya ganap na nataranta, maging ang takot ay naramdaman sa kaibuturan ng kanyang puso. Sino ang laging nauuna ng ilang hakbang? Na-corner siya. Pinapatay siya ni Harvey sa karapatan. Laking gulat ni Lexi York nang makita niya ang nangyayari. Hindi niya maiwasang tumingin ng may pagdududa sa mga mata ni Vince. Sabihin mo sa akin ang totoo, Vince. Nahawakan mo na ba ang babaeng ito o hindi? Hindi mo ba alam na pinanghihinaan ka ng loob na mapalapit sa Imperial Family of the Empire? Maaari mong puntahan ang lahat ng babaeng may pinakamagandang bloodline na gusto mo. Ngunit ang isang ito ay isang demigod lamang. Wala kang mapapala dyan. Siguro sinusubukan niyang makuha ang lahat ng awtoridad at kapangyarihang hawak mo. Paano ka naging tanga, Vince York? Bakit ka nakikitulog sa babaeng ganyan? Sa iyong pagkakakilanlan, maaari kang magkaroon ng kahit sinong babae na gusto mo. Ngunit bakit siya sa lahat ng tao? Ang pinakamasama ay siya ay walang kahihiyan gaya ng mga tao ng imperyo. Ibinulgar niya sa publiko ang affair mo. Paano siya? How dare he? Ngayon, akala ng lahat isa ka lang bastardo na isinantibi ang mga babae. Hindi ito magiging labis kung ito ay kumakalat sa matataas na lipunan, ngunit kung malalaman ito ni Lola York. Si Lexi York ay patuloy na gumagalaw habang naglalagay ng tunay na nakakatakot na ekspresyon. Ang kanyang karaniwang kalmadong mukha ay handa nang umalis. Babae lang ang nakakaalam kung gaano nakakapinsala ang pangyayaring iyon para kay Vince. Hindi lang sa lakas, ang reputasyon ni Vince ay masisira sa loob ng ilang segundo. Sa isang mahalagang oras din, ang ika-4 na prinsesa ay gumawa ng isang nakamamatay na suntok, halos sirain ang buong kinabukasan ni Vince. Huwag kang magagalit, auntie. Hindi pa ako nakisama sa babaeng ito. I swear. Sigaw ni Vince na may nakakatakot na ekspresyon sa mukha. Sinubukan niyang alalahanin ang nangyari ilang taon na ang nakakaraan. Mas kakaunting babae ang natulog sa kanya pero parang hindi niya naaalala na hinawakan niya ang ika-4 na prinsesa. Totoo ba yan? Natigilan si Lexi. Pero kung ganoon nga ang kaso, bakit ka pa niya pinagbibintangan sa paggawa niyan? Natahimik sandali si Vince bago sumagot. It must be because I portray myself as a kind-hearted na apo. Siguradong kumilos sina Harvey York at Queenie York. Sila ang mga utak na gumawa nito sa ika-4 na prinsesa.
Gusto nila akong kamuhian ng mga tao at pilitin ako sa isang sulok. Kumunot ang noo ni Lexi. Talaga bang may ganito silang kapangyarihan para gawin sa pang-apat na prinsesa ng ganito? Ginawa nila. Huminga ng malalim si Vince. Huwag kalimutan. Kasama pa rin nila si Jason Leo. Kung pagbabantaan nila ang ika-4 na prinsesa sa kanyang buhay, magagawa ng babaeng ito ang lahat. Ang pangyayari sa abandonadong villa ay nagpapatunay nito. Bahagyang tumanggaw si Vince. Kung titingnan sa pananaw na ito, halata ang salarin. Ang nakakabahala lang ay wala siyang mahanap na ebidensya para patunayan ang ganoong bagay. Tama, hindi ngayon ang oras para sisihin ang sinuman. Kailangan nating lutisin ang problemang ito at pinilit ni Vince na kumalma bago pinindot ang button sa mesa. Maya-maya pa ay pumasok na sa silid ang kanyang mga kasamahan. Naroon sina Matthew Flynn, Quentin York, Caitlin Parson, at iba pa. Isang malabong ngiti ang ipinakita ni Vince matapos makita ang kanyang mga pinagkakatiwalaang subordinate. Paputol ako sa paghabol. Dapat alam nyo na ang nangyari sa labas. Ang ika-4 na prinsesa ng imperyo ay sumira sa ating maayos na mga plano. Anumang ideya kung paano natin haharapin ang sitwasyong ito. Nagkatinginan ang lahat. Young Master York, ito ay talagang delikado, sabi ni Quentin York pagkatapos gumawa ng isang hakbang pasulong. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o hindi. Ang reputasyon mo ang nakataya dito. Sa ganoong mahalagang sandali, maaaring gamitin ito ni Lord York laban sa iyo kung mas lumaganap ang salita kaysa sa nararapat. Dapat maghanap ka agad ng mga taong involved sa media sa Square. Harapin mo silang lahat, bigyan sila ng maraming pera hanggat gusto nila. Pagkatapos nito ay hihilingin namin sa ilang ghostwriter na i-reshape ang iyong imahe online. Mas maganda ang huli kaysa sa wala. Huminga ng malalim si Vince York. Ayaw niyang iyuko ang kanyang ulo sa mga taong tulad ng media sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit dahil umabot na sa puntong ito ang mga bagay, alam niyang kailangan niyang lunukan ang kanyang pride para iligtas ang sarili. Hindi nag-iisip, huminga ng malalim si Vince. Kung gayon, kailangan kong. Ding! Biglang umilo ang telepono ni Matthew Flynn. Agad na umasim ang ekspresyon niya matapos sagutin ang tawag. May mali, Young Master York, sabi niya, nakatingin kay Vince na may nakakatakot na ekspresyon. Kumalat na ang balita sa labas. Isa ito sa 10 pinaka-viral na balita hanggang ngayon. May kumuha ng hukbo ng mga ghostwriter upang labanan ka. Hindi na lang ito simpleng pangyayari. Sistematiko nilang sinisira ang iyong pangalan. Maging ang mga tao mula sa Templo ng 5 Virtues ay nagtanong sa amin nito. Maaaring kailanganin kanilang tanungin tungkol sa pagkamatay ni Scarlett Leighthold kung ang balita ay totoo. Nagpakita si Vince ng labis na kahila-hilakbot na ekspresyon matapos marinig ang tungkol sa pagkamatay ni Scarlett na nagmula sa Temple of the 5 Virtues. Sa kasalukuyan, nakipagtitigan si Vince kay Lexi York. Isang napakalaking pressure ang mararamdaman mula sa kanilang dalawa, na parabang ang mga may itim na ulap ay panay ang paglapit sa kanila. Wala ng oras, Vince. Malungkot ang ekspresyon ng mukha ni Lexi. Kailangan nating hanapin ang tulong ni Lola York. Salamat at napagplanuhan na natin. Ang iyong ama ay kasama ni Lola York nitong mga nakaraang araw. Matatapos na sana tayo kung hindi lang yun. Nanginginig si Matthew at ang iba pa sa kanilang mga paa nang marinig ang pangalang iyon habang ang mga mapanuksong ekspresyon ay lumitaw sa kanilang dalawa. 12:00 na ng hating gabi. Nilampasan nina Lexi at Vince ang hindi mabilang na mga armadong gwardya bago nakarating sa isang palasyo sa gilid ng Mount Taiping. Sa paglipas ng mga taon, ang Yorks ng Hong Kong ay nagkaroon ng negosyo sa buong mundo. Ang hindi mabilang na mga ari-arian at ari-arian sa ilalim ng mga ito ay natural na nakakalat sa buong lugar. Hindi basta-basta ordinaryong tao sa pamilya, kahit si Marcel York ay hindi alam kung gaano karami ang mayroon ang pamilya. Ngunit ang pinakamahalaga para sa buong pamilya ay ang York's Palace. Ito ang puso ng mga York ng Hong Kong noong una silang dumating sa Hong Kong at Las Vegas. Ito ay isang lumang bahay at kung saan kasalukuyang nakatira si Lola York.
Sinasabi ng alamat na ang dating pinuno ng pamilya, si Andy York, ay nagsanay dito upang hanapin ang tunay na kahulugan ng sangkatauhan at langit. Sa iba't ibang kadahilanan, ang lugar na ito ay itinuturing na misteryoso ngunit sagrado. Maging si Marcel ay kailangang lumuhad kapag bumisita sa lugar na iyon, kung sino pa man. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2985. Sinasabing ang lugar ay dati ng hindi matitirahan na libingan. Gayunpaman, ang Yorks ng Hong Kong ay dating nasira. Matapos ang halos 100 taon ng pagtatrabaho, ang lugar na ito ay napapaligiran ng matahimik at magagandang tanawin. Makikita rin ang mga talon at pavilion sa paligid ng lugar. Ang iba't ibang estilo ng arkitektura mula sa bansa H ay nagtitipon dito. Itinuturing ito ng ilan na direktang katapat ng Imperial Gardens at may namumukod tanging reputasyon. Ang tanawin sa gabi ay walang kapantay sa buong Hong Kong. Sa kasamaang palad, ang mga isip ni Vince York at Lexie York ay abala at walang intensyon na tamasahin ang mga hindi kapani-paniwalang tanawin. Mabilis silang nakalusot sa maraming checkpoint nang hindi man lang bumagal. Maging ang dalawa sa kanila ay kailangang i-verify ang kanilang mga pagkakakilanlan pagdating nila sa loob ng York's Palace, pabayaan ang anumang bagay. Ligtas na sabihin na ito ang pinakaligtas na lugar sa Hong Kong at Las Vegas. Pagkatapos maglakad sa siyam na magkakaibang courtyard, isang maliit na sinaunang hardin ang lumitaw sa harap ni Vince at Lexie. Ang lugar na ito ay sadyang hindi tumugma sa natitirang bahagi ng palasyo. Minimalist ngunit pamilyar na disenyo ang mararamdaman sa lugar na ito. Ang sinumang nakakaalam ng family history ay malalaman na ang maliit na pahinang ito ay minarkahan ang simulan ng Yorks ng Hong Kong. Dalawang hanay ng mga babaeng nakasuot ng kulay abong damit ay tahimik na nakatayo sa bakuran ng hindi gumagawa ng ingay. Isang hindi masabi na kataimtiman ang mararamdaman mula sa katahimikan. Ang lakas ng mga kababaihan ay hindi maaaring maliitin. At nakita ang isang sinaunang upuan sa gitna ng bakuran na kanilang binabantayan. Bahagyang pumikit ang isang babaeng nakasuot ng plain na damit na tila nasa 80 na para bang natutulog. Gayunpaman, isang napaka-eleganteng aura ng isang upperclassman ang maramdaman mula sa kanya. Isang maluwalhating liwanag ang sumilay mula sa babae, na bumalot sa buong lugar. Pilit nang umiti si Vince bago humakbang pasulong. Lola, nandito ang apo mo para salubungin ka. Nanay, mahinang sabi ni Lexie. Bumalik si Lola York sa kanyang pwesto matapos marinig ang boses ng dalawa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata bago lumabas ang kaunting lakas mula sa mga ito, agad na pinalamig ang peking ngiti ni Lexie. Si Lexie ay isang makapangyarihang figure sa labas, ngunit malinaw niyang nararamdaman na siya ay wala sa harap ni Lola York, isang maliit na sanga na maaaring maputol anumang oras. Ano, wala pa ding anak, I see. Napatingin si Lola York sa tiyan ni Lexie. Nang makita ang kanyang balingkinitang baywang, hindi nasiyahan si Lola York. Natural, siya ay labis na hindi nasisiyahan sa kanyang anak na babae, na hindi nagsilang ng isang bata pagkatapos ng mahabang panahon ng kasal. Kumunot ang noo ni Lexie. May sasabihin pa sana siya. Pero tinignan siya ni Vince bago pumunta sa kay Lola York. Alam mo hindi mo masisisi si tita para dito, Lola, 3 taon nang hindi umuwi si tito. Buong panahon na niyang ipinaglalaban ang kanyang bansa. Hindi mo masisisi si tita para dito ngayon, di ba? Pero huwag kang mag-alala, babalik si tito para sa inyong handaan kahit gaano pa siya kabisi. Magkakaroon ka ng mas mahusay na oras na kumbansihin siya kapag nangyari ito. Si Lola York ay sumimangot pagkatapos marinig ang sinabi ni Vince. Mabuti, kahit anong sabihin mo. Hindi maiwasan ni Vince na makaramdam ng saya matapos makita ang nangyari. Sa simula ay ayaw kong humingi ng tulong sa iyo, Lola. Gayunpaman, ginamit ni Queenie si fourth uncle para makipagtambal sa ika-4 na prinsesa ng Empire. Hindi lang sila ang may kagagawa ng abandonadong villa,
ngunit inakusahan din nila ako ng ika-4 na prinsesa sa paggawa nito. Nag-hire sila ng mga ghostwriter para siraan din ang pangalan ko online. Ang mga platform ng social media ay naghihintay na marinig mula sa akin. Hindi ako pinayagan ni Queenie na ipaliwanag ang sarili ko. Sinira niya ang siglong reputasyon ng aming pamilya sa loob lamang ng isang araw. Mayroon akong isang paraan upang ayusin ito, ngunit ito ay magiging masyadong mabagal. Hindi ko kayang harapin ito bago ang iyong kaarawan. Hindi ko makumpirma na mag-host ka ng isang mapayapang party. Kaya nga nandito ako ngayon, para humingi ng tulong sa'yo. Pakiusap, Lola, tulungan mo ako sa mga mahihirap na oras na ito. Pangako, pagkatapos ng birthday party mo, magpapakasal ako sa sinumang hihilingin mo. Hindi na ako magdudulot ng gulo. Kapag nangyari iyon, bibigyan pa kita ng ilang apo. Vince is your oldest apo, Mom, mahinang dagdag ni Lexi. Kung hindi mo siya tutulungan mo ba ang babaeng mauuwi sa ibang pamilya? Nanatiling pareho ang ekspresyon ni Lola York habang nakasandal siya sa kanyang upuan. Mahusay, matalino, maaasahan, at malakas si Queenie. Sayang hindi siya galing sa pamilya. At least ampun lang siya. Kung kaya niyang ituwid ang kanyang sarili, maaaring magkaroon siya ng pagkakataon na umangat sa lahat ng iba pa sa pamilya maaga o huli. Ngunit ngayon, ipinaglalaban kanya sa kanyang sarili. Wala namang plano si Marcel na palitan siya, di ba? I guess iyan ang dapat asahan. Dahil hindi pa malinaw ang nangyari 10 taon na ang nakalipas, masama kung magtiwala siya sa kahit na sino. Ang kanyang anak na babae lamang ang kanyang pinagkakatiwalaan. Walang muwang, napakawalang muwang, sinisira ang kinabukasan ng pamilya dahil sa nakaraan. Retarded na siya ngayon. Ako na ang bahala dito, anunsyo ni Lola York. Huwag kang mag-alala, bukas ng umaga, lahat ay mamamatay. Walang magsasalita tungkol sa nangyari. Hihingi din ng tawad ang Empire sa atin. Salamat, Lola. Nakahinga ng maluwag si Vince. Kung handang kumilos si Lola York, wala nang magiging problema. Si Lola York, gayunpaman, ay hindi pinapansin ang mapang-akit na kilos ni Vince. Saglit niyang pinag-isipan ang sitwasyon bago muling nagsalita. Ilang araw na mula nang bumalik si Marcel, di ba? Tanong niya. 5 araw, sagot ni Lexi. Babalik daw siya sa birthday mo. Hindi siya sasama. Masyado siyang nakatutok sa pag-alis ng mga nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Hindi siya ganap na galit tungkol dito, ngunit sigurado ako na gumagawa siya ng isang hakbang. Mapapanood lang niyong dalawa si Queenie na nasa kalituhan sa labas. Pero wala ni isa sa inyo ang nakakita kung ano talaga ang pinaplano ni Marcel mula sa likod ng mga eksena. Kung gusto niya ng closure para sa kanyang sarili at kay Selena. Ang buong pamilya ay mananagot sooner or later. Matapos marinig ang mga salita ni Lola York, bahagyang nagbago ang mga ekspresyon ni Lexi at Vince. Lagi nilang iniisip na sila Harvey at Queenie ang gumagawa ng gulo. Sa karagdagang pag-iisip, natanto nila ang kanilang patuloy na serye ng mga kabiguan ay nagsimula sa lalong madaling panahon pagkatapos ng pagbabalik ni Marcel. Sa ibabaw, parang pinalabas lang ni Marcel si Queenie sa kulungan at wala nang ibang ginawa pagkatapos noon. Samantala, patuloy na sinasamantala ni Queenie si Vince. May ilang bagay din na ginagawa sina Harvey at Queenie sa utos ni Marcel. Hindi napigilan ni Lexi ang paghiling ng kanyang mga ngipin. Alam ko, hindi kayang harapin ni Harvey si Jason at ang ika-4 na prinsesa ng mag-isa. Una, imposible yun. Pero kung may suporta siya sa kay 4th brother, may saysay ang lahat. Siyempre alam ni Lexi kung gaano kalakas ang kapangyarihan ni Marcel. Huminga ng malalim si Vince, at bumaling kay Lola York. Lola, ibig mong sabihin. Gusto ni Lola York na kunin ni Vince ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Hindi niya kailanman nagustuhan si Marcel, at palagi siyang may kinikilingan sa head ng pamilya. Alam ng lahat ito, pero kung walang pahintulot niya, may mga bagay na kahit si Vince ay hindi maglakas loob na gawin. Ano, plano mo bang harapin ang iyong pang-4 na tito sa publiko? Huwag kalimutan, siya pa rin ang pinuno ng pamilya.
Gusto mo bang atakihin siya ng mga subordinate mo? Huwag mo nang pangarapin yan. Ni hindi nila ito mapainit. Naka-poker face si Lola York habang nagsasalita. Bukod sa, bagamat hindi pa ako nakalaban sa ilang mapagkaibigang kompetisyon, may mga limitasyon ito. Hindi maipagtanggol ang karangalan, anuman ang dahilan. Ayokong maiskandalo ka na muling pumatay. Naningkit ang mga mata ni Vince. Naiintindihan ko, ngunit, ano ang susunod nating gagawin? Sinama ng tingin ni Lola York si Vince bago nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Hindi mo pa rin ba maintindihan? Maraming bagay ang nagdulot sa iyo ng problema at nasira ang iyong mga plano kamakailan. Gayunpaman, walang pumipigil sa iyo na umangat sa kapangyarihan. Hanggat nabubuhay ako, kahit si Marcel ay kailangang makinig sa akin. Tutal nanay niya naman ako. Pero kung, ang ibig kong sabihin, kung kasali ka talaga sa nangyari 10 taon na ang nakakaraan. Wala akong sasabihin na magiging problema. Magiging kaaway ka niya. Natarante si Vince at Lexi matapos marinig ang mga salitang iyon. Sandaling ipinikit ni Lola York ang kanyang mga mata. Jackknife, halika dito. Isang lalaking naka-gray shirt ang lumitaw at lumuhad sa isang tuhod. We will handle our own family matters. Ang isang kamag-anak ay walang lugar upang gumawa ng gulo sa sarili nating teritoryo. Sabihin mo sa kanya, sabihin sa kanya na umalis sa lungsod sa loob ng 24 na oras. Kung hindi niya ito gagawin, hindi na siya makakalabas ng buhay sa lugar na ito. Kahit na siya ay isang Yorks. Umalis ang lalaki sa utos ni Lola York na natigilan ng tuluyan sina Lexi at Vince. Lord York, Ama, nang umalis sina Lexi at Vince sa York's Palace, dumating sina Harvey at Queenie sa kanilang seaside villa. Mahimbing ang tulog ni Selena, habang si Marcel ay nag-iiho sa dalampasigan. Naririnig ni Harvey at Queenie ang malakas na sitsit ng mga talaba sa grill. Isang masarap na amoy ang umalangaw-ngaw sa hangin. Mabilis na kumuha ng talaba si Harvey bago ito hinigop. Freshwater oysters mula sa Archipelago Country. Ito ay mahusay na bagay. Bulalas ni Harvey, mukhang impressed. Ang mga island nations ay hindi masyadong mahusay, ngunit ang kanilang pagkain ay okay. Natawa si Marcel sa ginawa ni Harvey. Ang isang elite ay hindi kailanman minamaliit ang mga taong mahina at may layunin na opinyon sa lahat ng bagay. Dahil lamang sa galit ka sa isang bansa, ay hindi nangangahulugan na maaari kang kumiling laban dito. Ngunit kahit na hinahangaan mo ang isang bansa, hindi mo rin ito masyadong mabola. Tanging sa pamamagitan ng isang bukas na view maaari mong makamit ang anumang bagay. Napangiti si Harvey sa sinabi ni Marcel bago ibinaling ang tingin sa kay Queenie. Narinig mo yun, tinuruan ka ni Lord York kung paano maging isang tunay na piling tao. Ngumisi si Queenie, kahit wala siyang sinabi. Nang makitang sinusubukan ni Harvey na ibahin ang usapan, ngumiti si Marcel at hindi na ito muling binanggit. Tama, since I asked you to have dinner with me, I won't be giving you a lecture. Magsimula tayo kapag tapos na ako sa mga pakpak ng manok na ito. Casual na naglabas ng bote ng beer si Harvey sa ice bucket at humigop. Hindi ka ba naging abala kamakailan? Nakangiting tanong niya. Alam mo na ba ang nangyari 10 taon na ang nakakaraan? Tila kay Harvey na magiging maganda lamang ang kalooban ni Marcel kung ito ang mangyayari. Hindi lahat ng ito, ngunit sapat na upang malaman kung ano ang nangyari. Malungkot ang mukha ni Marcel bago hamina ang boses nito. Harvey, narinig mo na ba ang tungkol sa organisasyong purge na tinatawag na misfortune? Kumunat ang noo ni Harvey. Ito ay hindi isang napakasikat na organisasyon, ngunit ito ay isang organisasyon na gustong itakda ang kanilang mga target na may makatwirang pamamaraan, tama ba? I've heard of that before, pero hindi ba sila umalis 10 years ago? Bakit sila? Tumigil sandali si Harvey. Namatay ang anak ni Marcel 10 taon na ang nakararaan. Nawala ang mga ito sa aksidente sa parehong taon. Ano ang masasabing hindi kasali ang dalawa? Nanag sa kanya ang patay na katahimikan. Pagkatapos, tinanong niya, may ebidensya ba?
Wala, kahit na may mga ebidensyang natagpuan ng aking asawa, maaari lamang kaming makabuo ng mga minutong detalye tungkol sa insidente, ngunit walang konkreto. Pero kung mahuli natin ang isang tao, baka makuha natin ang gusto natin. May tao, sandaling inisip ni Harvey ang sitwasyon. Ang pinuno ng nangyaring aksidente si Rin. Tumango si Marcel bago kinuha ang litrato sa harap mismo ni Harvey. Ito lang ang alam ko sa ngayon. Dapat nandito siya ngayon. Hindi ko ito magagawa sa loob ko sa ngayon. Kailangan ko ng tulong mo dito. Napapikit si Harvey sa litrato. Makikita sa background ang mga cherry blossom sa buong lugar. Island Nation. Naguguluhang tanong niya. To be specific, kasama niya ang Shindanwei. Inabot ni Marcel ang pakpak ng manok kay Harvey. Kung saan man, hihilingin ko sa ibang tao na gawin ito para sa akin. Ngunit alam kong mayroon kang karanasan sa Shindanwei, kaya pinakamahusay na ipagkatiwala ito sa iyo. Ipapadala ko sa iyo ang Sentries of York. Pangungunahan ni Julian ang grupo. Ang kailangan mo lang gawin ay magtrabaho kasama siya. Kung magtagumpay ka sa pagpapabalik kay Rin, patatawarin ko si Julian sa mga pagkakamali niya noon. Siyempre hindi ko rin makakalimutan ang kabaitan mo. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata bago ngumiti ng matamis. Kung sa ibang lugar ito, baka tumanggi ako. Pero dahil Shindanwei ito, doon ako maglalakbay. Sinabi ko kay Akio na ako na mismo ang pupunta doon bago siya tumakas. Now that I have the chance to go there, hindi ko talaga palalampasan. Kailan mo ba ako gustong pumunta? Ngumiti si Marcel bago pumalakpak. Isang buong itim na cruise ship na may mga nakaunipormeng staff ang lumabas mula sa karagatan. Sa lalong madaling panahon, makakaalis ka na, bago ang pagsikat ng araw ipaubaya ko sa iyo. Ngumiti si Harvey bago tumayo, saka nagsimulang maglakad papunta sa yate. Bahagyang natigilan si Queenie habang pinagmamasdan si Harvey na paalis. Iyan lang ang Shindanwei, ama. Dapat ang mga subordinate mo mismo ang makakaharap sa mga taong iyon, di ba? Bakit hinayaan mo ang mga tagalabas sa sitwasyong ito? Sinabi ng lola mo na kikilos siya, mahinahong sagot ni Marcel. Nakatanggap lang ako ng balita. Inilabas niya si Jackknife, at gusto niyang mawala si Harvey sa loob ng 24 na oras. Alam mo kung paano gumagana si Jackknife. Kung hindi pa umalis si Harvey noon, aaksyonan na niya si Harvey. Malakas si Harvey, ngunit hindi siya isang dakilang Diyos ng digmaan. Si Jackknife ay kasama na si Lola York sa loob ng maraming taon. Kahit ako baka hindi ko maibaba siya. Isang pahiwatig ng kamatayan ang sumilay sa mga mata ni Marcel. Naiinis ang mukha ni Queenie. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng pangalan. Sabi nga, laging may kahinaan ang mga tao, patuloy ni Marcel. Noon, natalo si Jackknife laban sa dating lalaki mula sa Shindanwei dahil sa isang galaw. Matapos matuto mula sa kanyang karanasan, nagkaroon siya ng higit na lakas kaysa sa dati. Pero nawala na ang master. Nawalan ng pagkakataon si Jackknife para makaganti. Kung tama ang pagkakaalala ko, ang sinumang makatalo sa Shindanwei ay magmamana ng lahat ng mga turo nito. Kung gustong gawin ni Harvey ngayong gabi, gusto kong makita kung ano ang gagawin ng pinakamahusay na underling ni Lola York. Susunod ba siya sa utos ni Lola York at sipain si Harvey dito? O tutuparin niya ang kanyang salita at ituturo kay Harvey ang lahat? Kumunot ang noo ni Queenie. Sigurado akong hindi inaasahan ni Lola York na mangyayari ito. Ito ay isang mahusay na paraan upang mapagtagumpayan din ang mga problema. Pero may iba ka pang hindi naisip, ama. Sa palagay mo ba ay magiging mahalaga si Harvey sa mga turo ni Jackknife kapag siya ay malakas? O sa halip, sa tingin mo ba mapapaalis ni Jackknife si Harvey? Dahil sa tingin ko hindi niya kaya. Kabanata 2990. Natigilan si Marcel sa sinabi ni Queenie. Sinasabi mo ba na baka mas malakas si Harvey kay Jackknife? Tanong niya, mahina ang boses. Nakalimutan mo, siya mismo ang pumatay sa Sword Saint ng Shinkage-wei. Natakot din si Akio sa kanya. Kung hindi siya malakas, paano niya nagagawa ang lahat ng iyon ng mag-isa?
Pinag-isipan ni Marcel ang sitwasyon bago tumawa. Mabuti kung ganoon. Kung siya ay kasing lakas ng sinasabi mo at maibabalik si Rin pagkatapos harapin ang Shindanwei. Magiging mabuti ito para sa ating lahat na kasangkot. Ang iyong lola ay isang malakas na tao, ngunit siya ay masyadong kumpiyansa. Kahit na lumipas na ang lahat ng mga tainga na ito, iniisip pa rin niya na kaya niyang sugpuin ang buong pamilya ng mag-isa ni Jackknife. Sasabihin natin sa kanya na nagbago na ang panahon. Makalipas ang 3 oras, 4:00 ng umaga, sa isang malayong isla sa labas ng Island Nation. Ang lugar na ito ay matatagpuan sa timog silangan ng isla. Ito ay pribadong teritoryo mula noong sinaunang panahon. Ang gusaling nakatayo sa itaas ng antas ng dagat ay makikita sa mga ulap, na parabang ang lugar ay lumulutang sa hangin. Ito ay isang napakaringal na tanawin. Bukod sa mga sinaunang gusali, marami ring mga makabagong kagamitan ang makikita sa isla. Ang mga golf course, mga terminal ng kotse at mga paliparan ay naroon lahat. Ang mga hindi nakakaalam ay maaaring mapagkamalang base militar ang lugar na ito. Sa katunayan, ito ang punong tanggapan ng Shindanwei. Ang lugar ay ganap na militarisado. Ang lahat ng mga gusali ay napapalibutan ng 10 talampakan ang taas na pader. Ang mga elite ng Shindanwei ay pumwesto sa ibabaw ng mga pader upang bantayan ang lugar. Ito ay isang hindi magugupo na kuta. Itinuturing din ang lugar na isa sa mga sagradong martial art training ground ng Island Nation. Si Akio ay isa sa mga nagsasanay dito. Matapos tumakas si Akio sa Hong Kong ilang araw na ang nakakaraan, ang lugar ay naging mas pinatibay. 4:00 na ng umaga, ngunit maaliwalas pa rin ang pulang dugong langit. Baka may paparating na bagyo. Ang hangin ay mainit at mahalumigmig, at ang panahon ay nagpapapagod sa kanila. Ang mga elite ng Shindanwei, na ilang araw nang nakaalerto, ay napapagod dahil sa lagay ng panahon. Ang mga patrol na naka-schedule isang beses bawat kalahating oras ay naging 1 oras. May mga taong umiinom pa ng beer sa mga sulok ng dingding, paminsan-minsan ay nagdadaldalan. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay pinatibay sa loob ng maraming taon. Sa tagal ng panahon na iyon, ni minsan ay hindi pa ito inatake. Ang ilang mga tao ay natural na medyo mahina. Palaging may mga pagkakataon na ang mga tao ay magpapabaya sa kanilang pagbabantay. Sa ganitong sitwasyon, natural sa mga tagapag-alaga na maging mas pabaya. 4:00 ng madaling araw, tulog na ang mga gwardya. At sa ibaba pa lang ng bangin, unti-unting umakyat ang daan-daang lalaking naka-uniforme ng camouflage, malamig ang mga mukha. Nagyayelong malamig ang kanilang mga titig, at maliksi ang kanilang mga galaw. Walang ni isang ingay na lumabas sa kanila habang umaakyat sila. Sila ay natural na sinanay para sa sitwasyon. Sila ay walang iba kundi ang mga tagapangalaga ng York. Pinalitan ni Marcel ang lahat ng elite ng organisasyon, at nagpaplanong buhayin ang sarili gamit ang pagkakataong ito. Humigit kumulang 300 lalaki ang lumitaw sa lupa pagkatapos.